Mga ka-express, sa mundo ng basketball, bihira ang mga pagkakataong dumating na may halong kaba at pananabik. Yung tipong parang pelikula na hindi mo alam kung happy ending ba o may biglaang twist. Ganito ang nararamdaman ng buong Pilipinas ngayon para sa ating national team na Gilas Pilipinas. Pero kung pakinggan natin mismo si Coach Tim Cone, hindi ito panahon ng pangamba, bagkus panahon ito ng kumpiyansa. Bottom line, we have to be in top 7 in Asia to qualify. Wika ni Coach Tim. Simple, diretso, pero mabigat ang dating. Tough daw, pero doable. At sa videong ito, mga ka-express, pag-usapan natin ng mas malalim kung bakit high hopes ang Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup qualifiers. Paano naging pabor ang format para sa atin? At bakit kahit nasa group of death tayo, hindi pa rin tayo nawawalan ng pag-asa? Una sa lahat, para sa mga hindi pa familiar, ang FIBA World Cup qualifiers ay parang maze. Minsan kahit maraming malalakas na kalaban sa simula, may mga daan pa rin na pwedeng daanan basta't matalino ang galaw. At yan ang eksaktong kinakaharap ngayon ng Gilas Pilipinas. Kasama tayo sa Group A na maraming nagsasabi, ito raw ang Group of Death. Bakit kamo? Kasama natin dito ang dalawang powerhouses ng Asia Pacific, ang New Zealand at ang Australia. Sa unang tingin, parang malas, pero kung titingnan mong mabuti ang tournament format, parang swerte pa nga tayo mga ka-express. Bakit naman? Kasi kahit na matalo tayo sa 2 beses ng Australia at isa sa New Zealand, basta't manalo tayo ng 2 beses kontra sa Guam, pasado na agad tayo sa second round. Hindi kailangan maging top 1 o top 2 agad. Hindi kailangan ng perfect record. Ang kailangan lang ay makatungtong sa second round at doon natin itutudo ang pagbawi. Ngayon, sino nga ba ang Guam? Sa papel, hindi sila kasing lakas ng Australia o New Zealand. Ang kanilang pangunahing sandata ay si Jericho Cruz, isang Filipino Guamanian na may dugong Pinoy pa rin. Pero kung ikukumpara natin ang buong lineup ng Gilas, mas malalim, mas athletic at mas experience ang ating roster. Kaya't kung susumahin, kaya nating tabunan ang Guam sa execution, sa bilis at sa firepower. Ang mahalagang strategy dito ay ang pag-target ng minimum win conditions. Sa unang round, ang pinaka-goal natin ay maging top 3 sa group. That's the sweet spot. Hindi kailangang number 1. Basta top 3, tuloy ang laban. At kapag makausad na tayo sa second round, doon na natin ibubuhos ang lahat. Ang kalaban natin sa second round ay hindi na Australia at New Zealand, kundi ang mga medyo mas mahihinang kupunan mula sa kabilang grupo. Posible na ang Iran at Jordan. Sa round na ito, mas may chance tayong mag-dominate, lalo na kung buo ang ating lineup. Pero teka mga ka-express, ito ang twist. Ang sinasabing wildcard sa success ng Gilas, walang iba kundi si Kai Sotto. Yes mga ka-express, si Kai ang game changer. Kung maalala nyo, nung huling beses na nakaharap natin ang Australia, wala pa si Kai. Pero ngayon, may pag-asa tayong makitang maglaro siya sa March 1 rematch. Malaking bagay yon. Bakit kamo? Kasi sa height pa lang niya, nagbabago na ang dynamics ng laro. May rim protection ka na, may inside scoring, at may stretch ability pa siya mula sa labas. Ibang klase ang naidudulot ni Kai sa depensa at opensa ng Gilas. Kung makakalaro si Kai kontra Australia, abay ibang usapan na to. Kung dati parang suntok sa buwan ang pag-asa natin sa Australia, ngayon ay may laban na tayo. At kapag natalo natin ang Australia, kahit isang beses, yan ang magbibigay sa atin ng momentum. Hindi lang sa rankings, kundi sa confidence ng buong team. Imagine mo, kung kaya nating pabagsakin ang top team sa grupo, mas lalong posible ang ating pagpasok sa top 7 sa Asia. Mahalaga ring balikan ang performance ng Gilas sa nakaraang FIBA Asia Cup. Doon pa lang, napakita na tayo ng tibay kahit kulang sa preparasyon. This time, mas matagal ang paghahanda, mas buo ang core, at mas gamay na ni Coach Tim Cone ang kanyang rotation.
lalo na't may familiarity na si Coach Tim sa international style of play. Hindi na ito parang trial and error, may sistema, may disiplina, at may direction na ang Gilas. Kung titingnan natin ang overall picture, halos hawak natin ang swerte. Nasa atin ang format, nasa atin ang talent, at nasa atin ang coaching. Ang kailangan na lang ay execution. At yan ang palaging binabanggit ni Coach Tim, execution over talent. Kasi kahit gaano kagaling ang isang team, kung hindi ito marunong mag-execute sa pressure-packed moments, sayang ang galing. Pero kung may disiplina, may cohesion at may tiwala sa sistema, kahit anong bigat ng grupo ay kaya nating lagpasan. Pero hindi ibig sabihin nito na magiging madali ang lahat. Gaya nga ng sabi ni Coach Tim, tough but doable. Mahirap pero posibleng makamit. At bilang mga fans ng Gilas, kailangan din nating ipakita ang ating suporta. Kasi sa bawat sigaw, sa bawat panalangin, at sa bawat panunood natin ng laban, may epekto yan sa moral ng mga players. Kaya't mga ka-express, simula pa lang ito ng panibagong kabanata ng ating pambansang kupunan. Huwag tayong bibitaw. At ang pinakamalinaw na daan para makapasok ang Gilas sa FIBA World Cup sa Qatar ay ito. Una, talunin ang Guam 2 beses. Pangalawa, subukang makaisa sa New Zealand o Australia, lalo na kung makakalaro si Kai. Pangatlo, mag-top 3 sa Group A. Pagkatapos nun, mas may pabor sa laban sa second round kung saan mas madaling kalaban ang naghihintay. Sa second round, kailangan nating magpakita ng consistency at disiplina. At kapag pinalad na makapasok sa final rankings ng top 7 sa Asia, siguradong may slot na tayo sa World Cup sa Qatar. Ang pag-asa ng buong bayan ay hindi nakasandal lang sa swerte, nasa diskarte, dedikasyon at determinasyon ng ating kupunan. Kaya mga ka-express, ngayon higit kailanman ay panahon ng pagkakaisa. Hindi lang ito laban ng 12 players sa court, laban din ito ng milyong-milyong Pinoy na naniniwala sa kakayahan ng Gilas. Suportahan natin sila, hindi lang kapag nanalo, kundi lalo na kapag nahihirapan. Ang tunay na lakas ng isang kupunan ay galing sa pagmamahal ng kanyang bayan, kahit patuloy tayong tumutok, magkaisa at magbigay inspirasyon. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, kapag marinig natin ang Pilipinas na tinatawag sa gitna ng entablado ng FIBA World Cup sa Qatar, alam nating lahat, kasama tayo sa tagumpay na yon. At eto ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo.